Nag-crave ako sa paborito kong ulam na madalas naming orderin pag kumakain kami sa labas. Kaya naman tara, gawa tayo ng paborito kong chicken recipe na talaga namang magiging paborito mo din at ng buo mong pamilya. Parang nananakot lang yun. Hiniwa-hiwa ko na nga ng maliliit itong aking mga chicken thigh fillet. Kung wala kayong chicken thigh fillet, pwedeng chicken breast. Pero mas malasa kasi ito parang pinaka-dark meat ng chicken kaysa sa white meat ng chicken. Kung tatanungin nyo kung anong size, mga 1.5 inch, parang ganyan. Ano nga palang ulam nyo today at taga saan kayo? Comment down below. Naglagay na nga ako ng asin at paminta tapos hinalo-halo kong maigi para manuot yung lasa dun sa mga manok. Wait lang po! Ay nako, magsaing ka na dahil tsak mapaparami ka ng kanin. Naglagay na rin ako ng soy sauce tapos oyster sauce. Next, nagdagdag ako ng isang butil ng bawang. Pwede nyo naman gawing 2 o 3, pero ako isa lang. Naglagay din ako ng konting asukal para mabalanse yung lasa. Kumuha din ako ng equal parts ng flour o harina at cornstarch. Kung wala kayong cornstarch, pwede namang tanggalin nyo na. Wala nga kayo. Ano magagawa natin, diba? Makakatulong kasi yung cornstarch para mas maging crispy at saka maganda yung pagka-golden brown ng ating chicken mamaya. Hinalo ko lamang maigi hanggang sa maging ganyan na yung texture niya. Pagkatapos, ito optional, naglagay ako ng Cajun seasoning. Pwede kayong maglagay ng mga paborito nyong herbs and spices. Kung gusto nyo lang naman, wala namang sapilitan. Tinabi ko na nga habang magpe-prepare ako ng iba pang mga sangka. Naghiwa ako ng 2 maliit na sibuyas na pula, quartered. Nagtatad ako ng 2 butil ng bawang. Kumuha din ako ng maliit na carrots para yung matitira, magamit ko pa sa ibang ulam. Kung nagtataka kayo kung anong ginagawa ko, nagtataka rin ako eh. Nagbasa talaga yun. Wala, yan yung makakaya ko eh. Berdeng bell pepper. Pero kung wala kayong berde at pula lang ang nandyan, pwede. Siyempre pa maglalagay din ako ng pineapple chunks. Paano po kung tidbits lang po ang meron kami dito? Pwede na yan. Oops, please, huwag niyo pong itatapon yung juice. Nagpainit lang ako ng mantika at para ma-check kung ready na ito, gumamit lang ako ng wooden chopsticks. At nakita ko nga na mabilis na umaakyat yung mga bubbles, kaya ibig sabihin ready na siya. Sinikap kong prituhin kada piraso ng manok na hiwa-hiwalay para hindi na sila mahirap paghiwa-hiwalayin. Ayan, napakaganda ng kulay. Medyo nag-brown siya dahil meron tayong ginamit na soy sauce kanina at saka oyster sauce, diba? Kung gusto niyo palang mas crispy, pwede kayong mag-double fry. Kung gusto niyo lang naman ha. Make sure to drain the excess oil by using your kitchen towel or kaya naman yung iyong mga wire rack. Unahin muna nating lutuin yung gulay. Pero hindi ko i-overcook para medyo crunchy pa siya pag kinakain. Naglagay na nga ako ng konting cooking oil, tapos naglagay din ako ng konting butter. Kung wala kayong butter, pwede namang margarine. Kung wala, pwedeng cooking oil lang. Hinulog ko na yung mga sangkap. Garlic or bawang, onion or sibuyas, tapos yung bell pepper at carrot. Naglagay din tayo ng konting pampalasa para nabibuild up na yung lasa ng ating lutuin. Asin at paminta. Ito na nga para sa ating masarap na sauce. Gumamit ako ng tomato ketchup. Tapos, light brown sugar. By the way, habang pinaghalo-halo niyo yung mga ingredients, pwede nyong hinaan ng todo yung init. Or kaya naman, patayin niyo muna yung inyong kalan. Ito na nga, yung juice ng ating pineapple chunks kanina, tinapon niyo na ba? Gagamitin natin yan. Inilagay ko ng iba pang mga sangkap, soy sauce, vinegar. Itong vinegar na gamit ko ay yung brown rice vinegar. Pero kung wala kayo kung anumang suka ang ginagamit nyo dyan, pwede na yan. Kainaman lang dito, hindi siya ganun kaasim. Naglagay din ako ng konting pampalasa, asin at paminta. Halu-haluin. Pagkatapos, maglalagay ako ng slurry or yung pampalapot natin. Pinaghalong cornstarch at water. Hinalo ko lamang mabuti pagkatapos hinayaan kong kumulo hanggang sa maging malapot yung sabaw. Cornstarch yung ginamit nating pampalapot para mas maging glossy yung appearance ng sauce. Diba? Mas appetizing. Once na na-reduce at nag-thicken na yung sauce, inilagay ko na yung ating mga chicken pieces. Siyempre, huwag niyo kalimutang ilagay yung ating mga vegetables. Hinalo-halo ko na nga hanggang sa ma-coat nung sauce yung bawat chicken pieces ng mga vegetables. At siyempre, huwag natin kakalimutan yung pineapple chunks. Nagtira ko ng konti para pang garnish mamaya. Niluto ko pa ng bahagya para mas ma-infuse yung flavor sa ating mga chicken at vegetables. Napakasarap na amoy ko na. Ay na nga guys, nakikita niyo naman katakam-takam. Planiting ko na nga picture-picture pang Instagram. Pagkatapos maya-maya lang kain na. Naglagay din ako ng toasted sesame seeds pero optional. Meron kasi ako sa ref, sayang naman. Napakasarap legit.